Hello guys, welcome to my channel. So makikipagkwentuhan na naman ako sa inyo, no? Time check, it's 10:13 p.m. dito, Houston, Texas time. Follow up to regarding sa Charlie Kirk assassination, no? So initially gumawa na ako ng una kong reaction video na pinapatunayan ko doon na imposibleng magsukbit ka ng mahabang rifle. I think almost 4 feet tall. Sabi nila 40 to 44 inches long or tall, no? Depende kung itatayo mo yung rifle. Imposible, pinakita ko na sa inyo, imposible na magsuksok sa pantalon, lalong-lalo na kung may scope. Sabi ko nga, kung walang scope, you can get away with it, pero yung tatakbo ka, tatalon ka mula sa building, hindi mo magagawa yon. You're not gonna do that kasi baka matusok ka ng barrel. Baka mamatay ka or ma-injured ka. So, looking at the updates, nakita ko may mga ibang YouTubers na rin na ganun din ang ang theory, ganun din ang hula nila, no? And what else? I will choose my words, no? Pipiliin ko yung siyempre mag-iingat tayo kasi baka ma-Charlie Kirk tayo dito, di ba? Pero kailangan natin i-break down yung mga obvious na I don't know, knowingly, alam ba nila knowingly na nag-feed sila sa atin ng ng wrong information. I'm sure alam nila yan. Imposibleng nagkamali sila or alam nila yan. And isi-share ko din sa inyo yung mga inconsistencies. Pasensya na, wala tayong script, so we'll just play this as we go along. And pag may naisip ako, magdadagdag na lang ako. And pasintabi na rin kasi may mga taong masasagasaan. Kanina lang, ka-chat ko yung kaibigan ko dito, no, na hindi ko naman babanggitin yung pangalan, pero yun nga, no, na pro-Israel siya, no. Ako rin pro-Israel din ako naman dati. Ngayon hindi ko na alam, nalilito na rin ako, no. Ang sa akin lang, pagka i-approach natin to etong controversy na to, dapat i-approach natin siya with a clean slate. Hindi pwedeng meron kang preconceived na ay may mga kaibigan ako na ganyan. Hindi pwede. Dapat clean slate para mas maliwanagan ka. Kaya sabi ko kagabi nagre-research ako nabot ako ang 1:30 ng madaling araw. And the more you find out yung mga inconsistencies ng mga kinukwento nila, nung re-report ng FBI, parang nagpo-point sa isang direction and nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint kasi pag malalaman mo na yung akala mong kakampi involved pala sa ganito. Anyway, bahala na lang kayo. So, pagtatagpi-tagpiin natin kung ano-ano yung mga, okay? So, eto yung animation ng AI Telly. No, AI Telly, gumagawa ng animation. So, pagkaka-explain niya, ganito daw. Agent Cook was addressing the audience. The bullet's trajectory descended steeply and precisely. Hindi natin kailangan malaman yan. Kasi ba, by the way, mag-iingat din tayo, no? As much as possible, hindi tayo pwede magpakita ng ng mga kadiri na mga shots. Kasi He left behind palm and ma-demonetize tayo ni YouTube. Baka ma-delete pa. So, ito daw yung shooter. shoe prints, which were crucial for forensic analysis. 1-story high. So, mataas yan, 1-story building high. Though some describe it as a significant vertical descent due to the sloped embankment, he used his hands to grip the ledge and lower. Tignan nyo, dito lang ako na-disappoint So, yung illustrate ng AI Telly, tignan nyo, ganito daw, ganito. Himself as far as possible. May rifle yan Nakita nyo bang ganyan yung rifle? Nakita nyo ba yung ganyang rifle? Round. The bolt action rifle identified. So, nakita nyo ba ganun ba yung pagbagsak niya? Yung pagbagsak niya parang may hawak siyang towel or jacket, malambot. Hindi matigas yung hawak niya. Lowered himself as far. Okay, so dito pa lang maniwala kayo. So hindi nung umalis siya, hindi yan nakasuksok sa pantalon niya. Hindi yan nakasuksok sa pantalon As niya. possible before dropping to the ground.
Ganyan bolt ba? action Nalaglag? rifle, identified as an older Mauser model, was still with him as he made his descent. Observers noted that he appeared practiced and did not discard the weapon So yan, ganyan ba? May hawak siyang weapon. Wala siyang hawak na ganyan. Otherwise, yung sa ibang footage, may mga tao na naglalakad, at the makikita siya. stage, likely holding it in one hand or slinging it as he moved. After landing, he briefly Yan, na ano, na parang na-injure yung ankle niya dyan. limped, Kaya possibly ika-ika from siya. the impact, but quickly regained his Ika-ika. Ganyan composure ba maglakad? and fled on foot into a wooded area adjacent to the university. Notably, palm prints and shoe prints left at the landing spot were documented by forensic investigators and proved vital to the case. Doon ako na-disappoint dito sa AI Telly. Parang ginawa nila ng animation yung dinescribe ng FBI, pero hindi yung ginawa, yung makikita mo mismo sa video. Ito, example, ito si Survival Living. Hindi siya naniniwala na may barel. Hood, stiff-legged. Ito, palakihin natin para ano. Sige, palakihin na natin. Andito na rin lang eh. Yan, ika-ika. Siyempre, tumalong ka ba naman sa building na 1-story high eh? Diba? The running theory. So, ito, sa tingin nyo, may rifle ba nakasuksok sa paa nito? The official reports is that he's got this Almost skinny jeans na yung suot nito eh. 30-06 Mauser stuffed in his pants. I'm telling you guys right now, I hunted with a 30-06 most of my life. You're talking over 40-inch gun. 40-inch ang haba, 40 to 44, depende sa... You're not sticking it down skinny jeans. Yeah, hindi mo yan ma-stick dyan sa skinny jeans. And, lalo na kung may scope. Sinabi ko na yun sa inyo, hindi pwede may scope. Okay? So, eto naman si Mike Glover Stories. Eto, expert to sa barrel. Baka sabihin nyo, hindi ka naman expert. Oh, ito, this guy is a veteran, tapos armorer siya. Dami niya ng experience sa barrel, ha? 30-06, and they're not interchangeable. 30 cal-06, I believe that's the origin. 1906 is when it was brought around. Yeah, 30 caliber na ginawa noong 1906, kaya 30 yard 6. The 30-06 has more muzzle velocity in feet per second and more foot-pounds of energy. Then the 308, sinabi ko yan eh. Mas malaki siya, mas malakas. Yan, sa 308. When I saw that rifle, one thing stood out to me is it was together. O yan, nakita niyo yung rifle, buo. Okay, so hindi pwedeng sinasabi ng iba, ay baka kasi binaklas niya at nilagay sa bag. Okay, yun ang isa pang butas doon sa kwento, no? Paano nadala yung rifle doon sa bubong? Kasi hindi siya, meron tayong footage tsaka video, no? Eto guys, so papasok siya sa tingin nyo may nakasuksok na rifle dito sa skinny jeans, almost skinny jeans na pantalon. Okay, let me know kung sa tingin nyo merong rifle na saan nyo dyan, wala nang space dyan. Cellphone nga, bakat na eh. Bakat na nga yung cellphone eh. Lalo na siguro kung rifle na 40 inches ang haba. Di ba? Parang ginagawa na tayong tanga pag pumayag tayo sa ganong narrative. Na eto, yung papunta siya doon sa building. Okay? May nakasuksok na rifle dyan? Oh, ito yung back view. May nakasuksok ba na rifle dito sa kanyang pantalon? O, baka sa bag. O, dinemonstrate ko na doon sa una kong video. Ito yung bag niya. Oh, yung stock mismo ng rifle, hindi yan kakasya dito. Ordinary bag size na yan. Yung barrel length, hindi rin pwede mag-match dito. Usli yan ng mga more than 1 foot siguro. The least. So, ayan. So, nakarating siya dun sa bubong. Wala siyang dalang rifle. Importante yon. Importante yung detail na yon. Bakit? Saan nanggaling yung rifle? Ibig sabihin, may nag-set up. Meron siyang kasama. May katulong siya. So, this is a group effort. No? Hindi lang siya mag-isa. Diba? Sabihin nyo siguro, yan? The day before. Oh, delikado rin yung the day before. Iiwan mo doon. Paano pagbalik mo bukas, wala na doon? Unless nga may ibang naglagay. Or,
hindi talaga siya yung shooter. Mamaya pag-usapan natin yan. Ayan, minatch nila sila yung sapatos. Parang konti lang daw kasi naka-Converse. O sige, ano dan. Pero pag yung nakitang ay no, para talagang sinet up to eh. Wala lang akong kuha nitong itong lalaking nasa stairs. May nagsasabi rin na hindi siya yan. They are different people. Magkasparehas ng ng katawan pero magkaiba kasi yung chin daw magkaiba. Hindi pwedeng overnight nag-iba yung chin mo, no? Ito yung chin niya, di ba? Actually, ito yung huli niya nga, ibang-iba na yung picture niya eh. Ano na siya eh, no? Ang laki na ng pinagkaiba, no? Nag-gain na siya ng weight diyan. Pero this guy was saying na magkaibang tao yan. I am still under the impression that this dude didn't do it. The reason why I'm under that impression is because the suspect that they originally released is not the same guy. Photo of the suspect they Yan, wala akong picture nito. Hanapin ko na to. Kasi ibang-ibang nga naman to. No? Hanapin nyo na lang yung photo na ganito. Yung front view nung papunta dun sa rooftop. originally released, and then this guy is not the same guy. It's just not. The distance from your bottom lip to your chin doesn't just change overnight. Instead of 4 inches, now it's 2 inches. So here's the first thing that's really weird. There's a guy by the name of George Zinn, who is a witness to 9/11. What are the chances that he is at the Charlie Kirk rally? Okay guys, itong George Zinn na to, siya yung sumigaw na siya daw yung bumarel. Siya daw yung bumarel. So, decoy, no? What are the odds na involved din siya sa 9/11? Tapos sa Utah Marathon bomb threat, involved din siya. 1. And 2, essentially tells the cops that he did it to create a huge distraction. All you conspiracy theorists out there, I don't want you going crazy. Yan. Paano nangyari yon? 3 events involved tong lalaking to. But what are the odds that George Zinn, the patsy that was arrested at the Charlie Kirk assassination, also saw Ayan. So, hindi natin pwede tuloy-tuloy para hindi tayo 9/11? ma-copyright. He saw the planes fly into the building 9/11, Tumistigo din siya sa 9/11. Nakita daw niya yung planes. and called that in and reported it. And then he also called in a fake terrorist attack at the Boston Marathon bombing. And just so happened to get arrested at Charlie Kirk's event. So, 3. Ayan. Finact-check ko yan. Eto. Ayan siya. Si George Zinn. 71-year-old Utah resident. Blah, blah, blah. So, yan guys. Involved siya sa Involved siya sa 3 events. Paano nangyari yun? 3 events. 9/11, tinawag niya din yung Tapos ito, yung Utah Lake City Marathon bomb threat nung 2013. Involved din siya. Paano nangyari yon? Tapos ngayon 2010, ando na naman siya. Coincidence ba yan? O ano to? Suki nila na crisis actor or part of the... Ito na ba yun? Saan na tayo? Anyway, balik tayo dito. And another element that stood out to me is when he came off the rooftop in the video I saw, he didn't appear to have a rifle. He appeared to have a bag. Wala. Wala talaga. Dinemonstrate ko yan sa inyo eh. Asan ba yung video ni Ito yung naglalakad na siya eh. Pero yung gusto ko yung nahulog eh. So dumadami na rin yung nagsasabi na hindi totoo. Ito, naniniwala siya na may dalang rifle. Ewan ko kung bakit. May dala daw rifle. Sabi ko sa inyo, ito. Kunin natin yung footage na na tumalon siya sa building. Ayan, ito yung building, guys. Ayan siya. Ayun. Wala siyang dalang rifle, guys. Parang bag or jacket. Zoom out natin. May rifle ba yan? Ang lambot niya, no? Jacket lang yan, no? Jacket. It's a jacket.
It's a jacket. Ha? Ulitin natin. Zoom ko. Okay, zoom natin. Total, nandito na rin lang tayo. Pangatawin na natin to. Dapat slow mo natin eh. Kaya imposibleng baril yon kasi malambot na bebend. Yan o, nabend eh. Towel lang halos or jacket. I think it's a jacket. Hindi yan rifle dyan, no? Ay, nako. So mali na yung kwento ng mali na yung kwento ng FBI. 'Di ba? Ano pa ba yung sabi nito? And I guess apparently, he came off the roof, put it back together, Binuo niya. and then chucked it in the woods with his palm print on it. Yun ang Now, I speculated this guy wasn't likely a professional, didn't have a sniper background, but he had some form of training, some form of experience. I still believe he did. But at 22 years old, 4.0 GPA, 22 years old. 26 out of 28 ACT, full ride scholarship. How does he get radicalized to the point where he conducts one of the most successful assassinations? Yeah. So, ako nagdududa, madami na. Ito expert to sa sa baril, no? Sabi niya at 22 years old kaya mong gawin yung shot na yon. And yun ang nakakainis, pag binabasa mo yung mga comments, sabi nga ng isang nag-comment din, siguro ego rin yung iba na sinasabi nila, my 15-year-old daughter can hit that shot, 200-yard shot. My 15 years old can, or may isa pa nag-comment, my wife can hit that shot, no? 200 yard, no problems, blah, blah, blah. The thing is, hindi nyo pina-factor kasi yung ibang distractions eh. Thousands of people in that area na after one shot, pwede ka nalang huliin, pwede ka nalang patayin, pwede ka nalang kuyugin. Ha? And then you went up the stairs, papunta sa rooftop, your heart is beating, may gagawin kang masama, kahit pa paano may nervous ka siguro. Then sabi, you need to lower your heartbeat pag babaril ka. Bakit? Kasi pag magalaw yung rifle mo. Pag nag-hyperventilate ka, magalaw yan. So, it's gonna be all over the place. And then one shot lang? One shot, insta-kill? I don't think so. Kaya doon sa hindi nakaka-relate. Example, kung ikaw magaling kang magsalita, magaling kang mag-dialogue, example, and then sabihin sa'yo all of a sudden, magsasalita ka pala sa lugar na may 5,000 people. Kumusta naman ang stage fright? Mag-iiba ka, maniwala ka sa akin. Mag-iiba ka. Unless talagang expert ka ng mantegi ng mga tao, di ba? Yun ang suspect ko. So, ula ko, trained sniper ang kumana niyan, na expert na, tsaka, 22 years old, wala pa yung pinapatay na tao. Walang record di ba? Tapos all of a sudden, first time mo na kikitil ng buhay ng ibang tao, hindi ka kakabahan, wala kang O sige, palampasin na natin. Baka sabihin, ay kasi yan eh, psycho, kaya normal na yung heartbeat niya. Okay. Sige. Ako kasi ganito, sabi ko sa inyo, gun guy ako. Aminado ako na gun guy, nag-shoot ako. And I'm 50 years old. I just turned 50 last week nung nagkaroon ng assassination. Eto, 22 years old. Sa tingin nyo, sino sa amin yung mas maraming experience sa pagbaril? Diba? Ako, sabihin ko sa inyo, maybe I can do that shot, pero hindi first shot. Ha? So, kailangan ko ng practice siguro. Kasi, may math involved dyan yung elevation, yung bullet drop. Kaya ang ginagawa ko nga nung nag-hunt ako dati, 4 years ago, na nasa deer stand ako sa puno, sa taas. So, hindi ko alam, sabi ko, ano ba, yung point of impact ba nito? Mas mataas o mas mababa? Mas mababa. Kasi doon sa hindi may marunong sa baril, hindi porket tinapat mo sa crosshair mo tatamaan mo. Kasi ang bullet po umaakyat tapos bumaba. May trajectory yan. So, syempre mag-iiba pag naka-angle ka.
Anyway, so ganon, okay? So ang ginawa ko nga nun, para malaman ko, first day, nag-shoot muna ako sa lupa para alam ko kung saan yung impact. Doon ako mag-a-adjust. Doon ko. So ibig sabihin, ang gusto kong ipunto, pumwesto siya doon sa bubong, 200 yards yung target, 150 or 200 yards, hindi niya pa naipuputok yon sa buong buhay niya, yung area na yon, never pa siya bawal magpuputok doon, school yun eh. 'Di ba? Tapos, first shot, kuha mo agad. Yun nakapagduda. Kaya sabi, marami nagdududa rito na baka train snipe yung pumutok. Okay? So ano pa pinagdududahan? Ito yung 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 unang umamin na involved nung 9/11, involved din nung bomb threat sa Utah. Okay, yung mata niya, pansin yung mata niya. Parang may something sa kanya eh. Ayoko lang i-mention. May something. Meron kaya tong sakit or disability. Ilang pinag-uusapan guys, no. Ilang beses kong pinanood yung video rin kagabi. Actually, kanina madaling araw. No? May nagsasabi kasi na parehas na sinabi ko, masyado malakas yung 30-yard 6 compared doon sa napanood natin. Ano ibig sabihin? M1 Garand. Ayoko maging ganun ka-graphic, no? Pag ikaw tinamaan ka sa extremity mo, you will lose that extremity. Paano kung neck? Wala kang ka-muscle dito eh. Ligaments, soft tissues, skin. Wala kang tatamaan mabigat dyan eh. Matigas eh. Walang tatamaan matigas yan. Maliban sa spine. O yung spinal column mo. Pero masyado nang yan. So, hindi talaga ako naniniwala na 30-yard 6 yung ginamit. Okay? Marami rin nagsasabi dyan. Kasi napanood ko yung side video na kunan si Charlie Kirk ng paside. Walang exit wound sa likod. Or wala man lang nag-splatter sa likod. Wala. Okay? Wala. Doon pa lang magtatanong na kayo. Kaya sabi ko baka 2-3. Okay? Kasi usually nagtumble. Tapos ang tanong pa, ito pa nakakalito rin talaga eh. May suot bang bulletproof vest si Charlie Kirk? Okay? Sabi ng asawa niya, si Erica, nagsusuot daw ng bulletproof vest si Charlie Kirk. May suot daw. Ito ang problema ko dyan. Sabi nung sheriff, yung police department na nag-handle ng katawan ni Charlie Kirk, wala daw vest si Charlie Kirk. Paano nangyari yun? Dito sa mga pictures, may layout ng plate. Ito may layout ng plate eh. Yan bakat na bakat yung plate eh. Bakit nagsisinungaling yung sheriff? Ano ba? Bakat na bakat yung plate Okay, importante yan guys kung may plate o wala. Kasi may theory na yung bullet tumama muna sa plate. Importante yun guys, pati yung pagkakaroon ng plate o hindi Ang may theory na tinamaan siya dito sa plate, sa taas na portion ng plate, tapos nag-ricochet. Spalling ang tawag dun yung bala na disintegrate. Tapos na-chip yung niya, yung, I don't know kung carotid artery or jugular vein. Tapos doon na tumagas yung dugo. Okay? So, importante yun. So, sino nagsasabi na totoo? Yung asawa niya ba? Or etong picture na to? O yung sheriff na nagsabi, wala daw vest si Charlie Kirk? Tapos may mga nagsasabi, imposible magkaroon ng vest siya, mahalata, bakat yung nipple. May mga bagong vest na po ngayon na maninipis, mga concealable body armor, yan. Actually, mura pa nga yan. Actually, hindi yan. Ang iniisip ng iba pagka concealable body armor, ganyan. Makapal pa yan, guys. Makapal pa yan. No? So, sana ma-appreciate. Etong kabila, manipis na to. Yan, manipis na. Okay? Ito. Asan na? Ayan, manipis na, parang nakasando ka lang. Pero kita nyo, parang ito yata yun Ito parang, sana ma-appreciate nyo yung effort ko sa pag-research Kita nyo, manipis siya, tapos pero mababakat yung outline. Bakat yung outline ng plate. So, hindi natin alam kung anong plate yan. Malamang soft body armor or composite. Baka composite plate. And hindi natin alam kung anong size composite plate, kung
malamang, kung 10 by 12 ba yan, kung 10 by 12, ako 5'9", hanggang dito yung coverage, matangkad pala si Charlie, 6'5". So malamang hanggang dito lang ang coverage niyan, no? Kaya yung sinasabi, ay hindi, wala siyang plate kasi bakat ang nipple niya. Kasi baka hanggang dito lang. Bakat pa rin yung nipple niya dito sa gilid. Kasi nga 6'5 si Charlie. Okay? So, ayun pa, bago ko tapusin yung video na to, meron mga post din yung mga kaibigan, kababayan natin sa Pilipinas, na hindi naman kilala si Charlie Kirk, nung nabaltaan lang yung assassination, nagpo-post na ng kung ano-ano, na pag nabasa mo, mamamatay yung brain cells mo Ano yung isang post na nabasa ko? Baka daw si Trump din daw ang nagpapatay kasi na-insecure daw dahil nagiging popular na si Charlie. Ha? Talaga? Sabi ko, hindi sila magka-level ni Trump. Una-una, I think ang net worth yata ni Charlie Kirk is $12 million. Si Trump, bilyonaryo yan. And no matter how popular Charlie is, hindi siya mananalo ngayon na presidente katulad ni Trump. Hindi sila magka-level. At saka magkaibigan sila, hindi pwede dahil nainggit si Trump, papatay niya, imposible. Kaya sabi ko, sumakit ulo ko, nabasa ko yung mga ganong post. Pagkakamali ko nga, pinatulang ko pa, sinagot ko, dapat, bayaan mo na. Kasi nakakainis lang kasi mga ganong post. Diba? Ano pa ba? Meron pa isang nakakainis na post. Psyop yan, psyop. Hindi raw totoo na namatay si Charlie dahil meron daw lumipat dito na itim. Nandito, tapos bilado na punta dito sa kabila. Guys, yun yung lapel mic ni Charlie. So, maliban sa naka-broadcast siya, naka-save din yan sa mga YouTube. Ina-upload niya sa YouTube and sa ibang social media. So, dapat meron siyang mic na malapit sa kanya. So, lapel mic yung nakita yung ganun. Tapos yung sing-sing daw lumipat, gumalaw ano na yun sa camera lang yun. So, sobrang pangit kasi ng details ng kuha. Hindi mo maano yung difference pagka gumagalaw na. Diba? Maano mo na yun. Masyado na mabilis Okay? Tapos may isa pa. Yun nga daw, buhay daw si Charlie Kirk. Hindi raw patay. Ano lang daw yan. Palabas lang kasi daw binalaan siya. Sabi ko, saan kaya nito nakukuha yung mga pinagsasabi niya? Na pag hindi siya tumigil, papatayin siya. Kaya na lang daw, pineke niya daw yung pagkamatay niya. How I wish, guys, isa yun sa mga inisip ko, how I wish na buhay si Charlie Kirk at pineke niya lang. How I wish. Kasi kawawa yung dalawa niyang anak, maliit pa. Kawawa yung asawa niya, nabalo agad. 'Di ba? And syempre maraming na down. 'Di ba? Kahit hindi natin kilala si Charlie Kirk, kung fina-follow mo, maapektuhan ka talaga. So, how I wish pinigyan ni Charlie Kirk, but hindi. Wala na. Patay na si Charlie Kirk. Okay? Yung agos pa lang ng dugo, may nagsasabi na psyop lang yan kasi blood packets lang. Hindi. Sa dami ng dugo na wala sa kanya, hindi lang kapirasong bag ng dugo yun. Usually sa pelikula, pag pumutok yung dugo, cut, tapos na. Ito, umaagos sumisirit. Kasi nga, tinamaan yung artery or vein. Carotid artery or yung jugular vein. No? So, hindi totoo yun, guys. No? Hindi yan sayop. Sabi nyo, may conspiracy. Ang conspiracy dito, guys, sino nasa likod nito? Yun, sino ang nasa likod nito? And then, ito nga kaya na-disappoint ako kagabi kasi napanood ko to Si Charlie Kirk pala nagpunta ng Gaza. And na-observe niya. When I first heard this story, I still have the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine. Ibig sabihin, ganon ka heavily guarded ang lugar. Gaza na yun. Di lalo na siguro yung Israel. Gun. That is an IDF soldier. Right? The whole country is surveilled. But I think the whole country has a wall. And then yung mga guards nga, armed guards. Need to be asked. Was there a stand down order? Was there a stand down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews.
Ang hours, yung October 7 na pinasok sila ng Hamas, yung Israel. Maniniwala kayo 6 hours na nagawa nila yon ng Hamas na hindi nag-react ang Israel? So, yun ang tinatanong niya, baka may stand down order na sinabihan yung mga gwardiya, yung mga soldiers, stand down, huwag kayo lumaban, huwag yung puntahan. 6 hours, masyado matagal yun eh. So, eto na nakita ko to, baka nga, no? He knows too much. Marami na siya nalalaman. And sabi, no, pag nagsalita ka against Israel, ililabel ka na anti-Semite. O, pasensya sa mga kaibigan ko na pro-Israel, pero hindi mo pwedeng i-discount tong ebidensya na to, di ba? Do you think na may nalalaman ba si Charlie na na hindi niya na dapat sinabi? So, yeah, mahaba na to guys. Hopefully na appreciate nyo yung effort ko para i-compile lahat ng mga ebidensya na to. Pero one thing is sure, every day na dumadami na yung nagdududa sa narrative ng FBI. Nakakaya ang FBI. Yung kwento nila, it is so lame. By the way, sabi nila, ito pala, dadagdag ko bago ko matapos to. Sabi ni Kash Patel, head ng FBI, we got him. Actually, that is not true. Hindi nila nahuli yung shooter, isinuko ng tatay yung shooter. So, hindi naman talaga nahuli. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Ano implication nun? Baka nga magkaiba yung nandun, iba naman yung sumuko. And then, comment din ng iba talaga yung pumutok, iba yung kumalabit ng trigger, at etong sumuko, ang assignment niya lang is magpakita sa CCTV. Yun ang assignment niya, at hindi naman talaga siya yung... Okay, so, comment what you think, comment down below. I don't expect everybody to believe me, pero eto, pine-present ko sa inyo yung mga na-research ko. No? Hindi kasi pwede, may nag-comment na, importante na huli. No, hindi ganun eh. Hindi ganun. Paano pag fall guy lang yan? Paano kung hindi natin malaman kung sino yung nasa likod nito? 'Di ba? Kaya paulit-ulit daw nangyayari eh. JFK na naman to. Ganito na naman nangyari. And nung napanood ko tong clip naman ni Charlie Kirk na baka alam nila Netanyahu na aatakihin sila, nag-stand down order. Naalala ko na naman Pearl Harbor. Inamin mismo ng CIA, ito kay Candace Owens naman to galing, inamin ng CIA na may information sila na aatake ang Japan kung kailan at saan. Pero anong ginawa ng CIA? Pinabayaan lang, let it all play out. No? Similar with 9/11, alam nila na aatake ang US, bakit? Kailangan nila ng rason para pumunta doon sa Middle East, di ba? Hindi ba coincidence? Okay, so tatapusin ko na to. Marami na ako nasabi. Comment down below. See you next time. Bye.